Literal na ngayong araw, lagpas 16 hours akong nagtatrabaho. Hindi ko alam kung paano ko pa ito nakakaya. Tipo ngayong araw, model ng umaga, 7-Eleven cashier naman ngayong gabi. Hi guys! Kailangan kong gumising ng maaga ngayong araw. Sa convenience store na ako bumili ng kape at may inom. Kasi grabe, sobrang busy talaga ng araw ko. Kung nakikita nyo guys, ngayon kasi nakaschedule yung photoshoot namin dito sa Horei Toyama. Kulang pa yung tulog ko guys, pero grabe. Sabak agad sa Nihongo na photoshoot. This time kasi Japanese yung photographer ko. Yung mga tao dito sa Japan, grabe, sobrang busy sa trabaho. Matagal na talaga dapat itong photoshoot na to. Kaso guys, ito ring si Eric na photographer ko. Meron ding full-time job. At halos wala ring day off. Ngayong araw lang talaga nasaktuhan, kaya ako na yung nag-adjust sa schedule. Since hapon pa naman yung pasok ko sa 7-Eleven ngayon, in-schedule ko yung photoshoot namin ng maaga hanggang hapon. Literal na bago ko pumasok sa 7-Eleven. Kung magtrabaho dito sa Japan, akala mo ang daming mga anak at pamilyang binubuhay. Hindi ko nga rin alam guys, sabi ko sa sarili ko dati, hindi ako tutulad sa mga Hapon na grabe magtrabaho. Pero ngayon guys, parang nahihigitan ko na kung paano sila magtrabaho. Yung oras ng trabaho nila minsan umaabot ng 12 hours. Guys, ako usually lumalagpas na ng 15 hours yung trabaho ko. Merong scene yung parang kagigising ko lang dapat. Ohayo! Ganun. Pero guys, yung totoo niyan, halos gusto ko nang matulog dito ng tuloy-tuloy. Kaso kailangan tuloy-tuloy talaga namin tong trabahuin kasi kapag ka nagpahinga kami, hindi namin matatapos lahat ng scenes hanggang sa kailangan ko nang umalis kasi meron pa akong pasok. Kaya yung mga water break at saka toilet break, literal guys na sobrang bibilis lang. Buti na nga lang din okay katrabaho tong si Eric. Hindi niya na ako sinasabihan kung ano yung mga post na gagawin ko. Hinahayaan niya na lang ako mag-project. Hinihintay ko nga naturuan niya ako, pero siguro ganun yung mga Hapon. First time ko lang kasi magkaroon ng photoshoot na Hapon talaga yung photographer. Filipino tsaka Vietnamese pa lang experience ko sa ibang mga photoshoot. Katulad nung part na to, sabi niya basta tumingin lang ako dyan, mag-isip na bibilhin ko ba to, tapos siya na lang nagpapapalit-palit ng anggulo. Pero guys, dito sa video na nakikita nyo, sobrang bilis lang. Pero yung totoo neto, halos buong araw namin tong tinrabaho. Partida, nakaplan na talaga lahat ng mga scenes, dapat gawin, yung mga anggulo. Pero kapag ka talagang art, kailangan bigyan ng time at tipong wag mamadaliin. Dito sa Horei Toyama so far, konti pa lang kami, pero ramdam at kita ko talaga sa bawat isa kung paano binibigay yung best para talaga mag-succeed itong hotel. Pinapabitawan na nga rin sa akin ni Ray, yung may-ari ng hotel na to, yung work ko sa 7-Eleven para talagang makapag-focus na lang ako dito sa trabaho ko. Ang kaso kasi malalim ako tumingin ng utang na loob. Tapos guys, sobrang bait ng manager sa 7-Eleven pati yung mga katrabaho ko. Kaya yun talaga yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako makaalis. At saka guys, alam nyo ba, laging merong araw na talagang sabi ko, ngayon na talaga, this is it. Magsasabi na ako na magre-resign ako. Kaso lang, bago pa lumabas yung words sa bibig ko, yung manager ko sa 7-Eleven, todo sabi na wag akong mag-resign, magstay lang ako. Sobrang helpful ko sa store. Isip-isip ko nga, naku, ginagawa lang naman akong translator dito. Kaya siguro, yun din yung dahilan kung bakit nga nila lagi sinasabi na wag akong mag-resign. Actually guys, wala pa naman ako sinasabi na magre-resign ako, pero parang siguro ramdam na nila. Kasi nga, lagi ko pinapabago yung schedule ko. Tapos, umuwi-uwi pa ako ng Pilipinas. Kaya hindi ko na alam guys talaga.